Kung ikaw ay hit sa 60 taong gulang at nagsimula ng magising sa gabi para umihi ng hit sa isang beses, o pakiramdam mo ay hindi mo kailanman lubusang nailalabas ang laman ng iyong panto, kailangan mong tumayo roon ng parang napakatagal bago pa magsimulang agos ng ihi, gusto kong makinig kang mabuti. Dahil ang mga sintomas na ito ay hindi basta bahagi lang ng mga senyales, ito na may mas malalim na nangyayari sa loob ng iyong katawan, isang bagay na mas karaniwan kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Walang isang doktor na tumitingin sa prostate. Paulit-ulit ko na itong nasaksihan at narito ako para sabihin ito sa iyo. Sinusubukan ng iyong prostate na kunin ang atensyon mo. At sa maraming pagkakataon, hindi edad mo ang tunay na sanhi ng problema kundi ang mga pang-araw-araw mong gawin. Tahimik na mga bagay na ginagawa mo marahil nang hindi mo man lang namamalayan na unti-unting nagpapalaki, nagpapabigat at nagpapahirap sa iyong prostate. Pero heto ang magandang balita: kapag nalaman mo na kung ano-ano ang magagawin na iyon, maaari mo silang baguhin. At kapag ginawa mo ito, binibigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong may balik ang balanse, mabawasan ang pressure, at muling makamit ang ginhawa. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 3 simpleng pang-araw-araw na gawin na tahimik, ngunit patuloy na nag-aambag sa paglaki ng prostate, at kung ano ang maaari mong simulan bilang kapalit. Ang magawin na ito ay napakakaraniwan kahit sa mga kalalakihang sa tingin ay malusog naman. Pero kapag pali-ulit itong ginagawa sa paglipas ng panahon, naglalagay ito ng labis na stress sa iyong urinary system, nagpapasimula ng pamamaga, at unti-unting binabalanse ang iyong prostate sa maling direksyon. Malalaman mo rito kung ano-ano mga gawin na ito, kung bakit mahalaga silang matutunan, at kung anong maliliit na pagbabago ang maaari mong simulan ng gayon pa. Kung pagod ka na sa kakulangan sa ginhawa, madalas na paghihi, o pakiramdam na parang kontrolado ka ng pantok mo, ang video na ito ay para sa iyo. At sasabihin ko ito ng malinaw, hindi ka itinakdang mamuhay kasama ang mga sintomas na ito. Kayang magilom ng katawan mo, lalo na kapag inalis mo ang mga bagay na patuloy na nakakairita-rit. Ang unang gawin na tahimik, ngunit unti-unting nagpapalaki sa iyong prostate ay isang simpleng bagay. Isang bagay na halos lahat sa atin ay nagagawa, lalo na kapag nasa labas, abala o ayaw gumamit ng pampublikong palikuran. Ito ay ang pagpigil ng ihi ng matagal. Mairing inisip mong hindi naman big deal ang kaunting paghihintay habang tinatapos mo ang isang gawain o hinihintay mong makauwi. Pero kapag naging araw-araw na ugali ito, ang pagpipigil ng matagal bago tuluyang umihi, lumilikakan pressure hindi lang sa panto kundi sa buong bahagi ng prostate. Alam mo, ang prostate mo ay nakapuwesto mismo sa ilalim ng pantok sa pinakabase nito at bumabalot sa uretra na parang malambot at nababanat na kwelyo. Ang uretra ang tubo na nagdadala ng ihi mula sa pantok palabas sa ari. Ngayon, isipin mong ang tubong iyon ay napapaligiran ng isang sing. Kapag ang sing-sing na iyon ay namamaga o naninigas, hindi na kailangan ng matinding dahilan para bumagal ang agos na ihi. Kapag napupuno ng husto ang pantok mo, kahit dahil sa pagpipigil habang nasa biyahe, panonood ng palikula o pagbalewala sa tawag na katawan, habang abala sa errands, nagsisimula itong lumobo paitas at paba. At ang pababang pressure na iyon ay dumidiretso mismo sa prostate. Para itong pagdiin sa isang espongha na sensitibo na sa simula pa lang. Abang langlong lumalawak ang pantok, lalo rin nitong tinutulak ang tissue ng prostate na mayroon ng mabigat na tungkulin. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pressure na ito ay nagdudulot na malilit na ngunit mahalagang pababago. Ang prostate na dati malambot at nababanat ay nairit. Kumakapal ang mga tissue, nagsisimula ang pamamaga, at sa maraming lalaki, ang tuloy-tuloy na strain na ito ay nagiging isa sa mga tahimik na dahilan ng paglaki ng prostate. Ang mga lalaking madalas magpigil ng ihi
lalo na yung mga inisip na kaya nila ito o naghihintay lang ng tamang pagkakataon, ay kadalasang nagkakaroon ng tinatawag naming bladder outlet obstruction. Ito ang kondisyon kung saan handa nang maglabas ng ihi ang pantok, pero masyadong makipot ang daanan. Kailang pang magsumikap ng kalaman ng pantok para maitulak ang ihi sa makitit na lagusan dahil ang prostate ay lumaki na at tumiga. Hindi lang ito nakakairita, maaari rin itong humantong sa pangmatagalang panghihina ng pantok. Maring mukhang wala lang ang gawin na ito, isipin mo, konting pahihintay lang naman. Hindi, pero para sa katawan mo, para itong paulit-ulit na pagpupuno na lobon hangin lampas. Sa kaya nitong laman araw-araw, taon-taon, sa huli na apektuhan ang estruktura, tono, at normal na pagana ng magabahaging katawan, at hindi tulad ng lobo ang pantok, at prostate mo ay hindi po. Sa halip, umaangkop sila, at hindi palaging sa mabuting paraan. Kung nakasanayan mong hintayin mo na halos sumabog na ang pantok bago umihi, marahang kung hinihikayat kang baguhin ang pattern na iyon. Magsimulang makinig muli sa katawan mo. Umihi ka kapag naramdaman mo ng kailangan, hindi kapag hindi mo na kaya. Ang pagresponde ng mas maaga ay nagpapagaan, nagpresyo at tumutulong sa buong urinary system mo na manatiling mayos ang rit. Maaring mukhang maliit na pagbabago lang ito, pero sa paglipas ng panahon, maaari nitong alisin ang napakabigat na pasanin mula sa iyong prostate at bigyan iton sapat na espasyo para kumalma, magilom, at unti-unting bumalik sa normal. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang gawi, at ang gawi na ito ay madalas ikinagugulat ng maraming lalaki dahil sa unang tingin, parang wala itong kinalaman. Ito ay ang gawi ng pababalawala sa constipation o matigas at madalang na pagdumi. Kapag ang bituka mo ay punon, siksik na dumi, lalo na kung galing ito sa pagkain kulang sa fiber, ang pressure na dulot nito ay direktang tumutulak sa likod ng prostate. At ang pressure na ito ay hindi pansamantala, ito ay tuloy-tuloy. Parang may nakapatong na ladrilyo sa isang esponha buong araw-araw. Napupuwersa ang mga tissue, nahahadlangan ang sirkulasyon, nairita ang mga ugat, at nakakaroon ng mababang antas ng pamamaga na hindi lang nananatili sa bituk. Kumakalat ito sa magakalapit na bahaging katawan, kasama na ang prostate. At heto ang matinding bahagi sa paglipas ng panahon, ang tuloy-tuloy na pamamaga na ito ay isa sa magapangunahing salik na nagdudulot ng binig prostatic hyperplasia o mas kilala ng karamihan bilang paglaki ng prostate. Pero hindi dito nagtatapos ang epekto. Ang constipation ay sumisira rin sa internal chemistry ng katawan. Kapag masyadong matagal, nananatili ang dumi sa loob ng katawan, naapektuhan nito ang balanse ng mga bakterya sa bituka, ang maselang ecosystem sa loob ng iyong digestive. Kapag ang balanse na ito ay nasira, nagkakaroon ng malawakang pamamaga sa buong sistema na naapektuhan ang lahat mula sa immune system mo hanggang sa prostate. Ang makabagong dieta, lalo na para sa mga nakatatanda, ay karaniwang mataas sa mga pinong carbohydrates, mababa sa fiber, at madalas punong processed food, keso, pulang karne, at kulang na kulang sa tubig. Ang mga papipiliang ito ay nagpapabagal ng panunaw, pinatutuyo ang dumi, at nagiging dahilan para maipon ito sa bituka, minsan nang hindi mo pa agad napapansin. Ang nagsisimula bilang paminsan-minsang kabagalan ng tiyan ay nagiging isang mabisyong Ang constipation ay nagdudulot ng pressure. Ang pressure na iyon ay nagpapamaga sa prostate. Ang pamamaga ay nagpapalala ng paglaki, at ang paglaki ay nagpapalala ng mga sintomas sa pahi. Kaya kung hindi ka regular na dumudumi, o kung ang dumi mo ay matigas, tuyo, o kailangan mong magpuwersa, maaring ang prostate mo ang sumasalo sa bigat ng imbalance na ito. Sa kabutihang palad, ang solusyon ay abot ka. Maaari mong unti-unting dagdagan ang fiber sa iyong pagkain gamit ang natural at banayad na pinanggagalingan. Isa lang alang ang pagdagdag ng mga nilutong gulay,
prutas gaya ng prunas o peras, whole grains tulad ng oats, at simpleng digestifieds gaya ng chia seeds o giniling na flax seeds. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang nagpapalambot ng dumi at nagpapabilis ng galaw, nagtiyan, kundi binabawasan din ang panloob na pressure sa prostate mula sa loob palabas. At kapag malaya at buo ang paggalaw ng bituka, doon lang tunay na nakakalas at nakakapahinga ang prostate. Para itong paglilinis ng masikip na pasilyo, mas magandang daloy kapag walang barasada. Ngayon, pag-usapan natin ang ikatlong gawi, isang napakakaraniwang ugali, lalo na sa mga taong retirado na kung kailan bumabagal ang galaw, araw-araw, at ang kaginhawan ay nagiging mas mahalaga kaysa sa aktibidad. At ang gawi na ito ay ang mahabang oras ng pag-upo ng hindi kumikilos. Maaring ito ay habang nanonood ng telebisyon, nakaupo sa mesa na may tasa nag-scroll sa telepono, o nagbabasa ng paboritong libro sa paboritong upuan. Ang mga oras ay lumilipas ng mabilis, at bago mo pa namalayan, matagalang ka ng hindi gumagala. Ang pakiramdam na nagpapahinga ang katawan sa labas ay maari palang nagiging pagkakabarado sa loob. Kita mo ang bahagi ng balakang kung saan matatakpuan ang iyong pantok, bituka at prostate ay likas na nilika para sa banayad ng unti tuloy-tuloy na galaw. Nabubuhay ito sa maayos na sirkulasyon. Kailangan nitong dumadaloy na dugo at banayad na paggalaw upang makapasok ang mga sustansyo at milabas ang mga basura ng katawan. Pero kapag nakaupo ka ng matagal nang hindi gumagalaw, ang bahaging iyon sa ibaba ang katawan mo ay nagsisimulang tumigil sa galaw. Bumabagal ang sirkulasyon. Humihinto ang mayos na daloy ng oksisyon at nutrisyon. Humihina ang lymph drainage, ang katawan mo ay hindi na kasing epektibo sa pagtatagli ng mga lason at mga basurang nagdudulot ng pamamaga. At ang mga basurang iyon, doon mismo sila naipon sa lugar kung saan matatakpuan ng iyong prostate. Ang prostate ay isang malambot at sensitibong glandula. Hindi ito ginawa para tiisin ang matagal na pagka-stagnant. Tulad ng anumang buhay na tissue, kailangan nito ng mahusay na daloy dugo upang manatiling malusog. Kapag ang daloy na iyon ay patuloy na naantala bawat araw, ang prostate ay maaaring mamaga, lumaki at mairita. Sa pagdaan ng panahon, ito ay nag-aambag sa unti-unti at tahimik na paglaki na humahantong sa prostate enlarge. Ang mga lalaking araw-araw na nakaupo ng matagal nang hindi gumagalaw ay mas mataas ang tsansang makaranas ng pelvic tension, pangmatagalang banayad na pamamaga at sa huli, paglaki ng prostate. At kadalasan, nangyayari ito ng walang malinaw na sintomas hanggang sa dumating ang kirot, madalas na paghihi o pagkaantalan tulok pagkalipas ng ilang buwan o taon. Ito ang dahilan kung bakit inirerekomenda ko ang tinatawag kong movement snacks sa buong magapo. Ito ay malilit, simpleng galaw, sapat lang para gisingin ang iyong sirkulasyon at ipalala sa iyong balakang na buhay pa ito at mahalaga. Hindi mo kailangang tumakbo, hindi mo kailangang pagpawis, kahit sa isang simplan ng pagkatayo kada 30 hanggang 40 minuto, paglalakad sa loob ng kwarto, ilang malalim na pahinga habang marahang iwinawas-iwas ang mga binti o pagunat ng ibabang bahagi ng likod. Lahat ng ito ay makakapagbigay buhay muli sa bahaging iyon, iyong katawan. Isipin mo ang prostate mo na parang isang espong. Kung ang espongha ay hindi kailanman naipit, hindi kailanman naigagalaw, unti-unti itong tumitigas at nagsisimulang magipon ng dumi. Pero kapag kumilos ka kahit kaunti lang, tinutulungan mong manatiling malambot, sariwa at masustansya na esponghang. Ang paggalaw ay hindi lang tungkol sa pagiging fit. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng sentro ng iyong katawan na buhay, masigla at tumutugon, lalo na sa mga nakatagong bahagi na hindi mo nakikita, pero tahimik na humuhubog sa iyong ginhawa
lakas at kalidad ng pamumuhay. Kahit ilang minuton maingat na paggalaw, bawat oras ay maaring makatulong na mapanatiling malusog ang iyong prostate sa mga darating na tao. Ngayon, alam mo na malatalong simpleng, tahimik na gawi sa araw-araw na unti-unting nag-aambag sa paglaking prostate, ang sobrang pagtitiis sa ihi, ang pagpapabaya sa pagkonsumo ng fiber, at ang pagupo ng matagal ng walang galaw. Hindi sila mukhang seryoso at doon sila nagiging dumarating silang walang ingay, pero habang lumilipas ang mga taon, lumilikha silang mundong puno ng pagkabalisa, biglang paghihi at pagkadismaya. Pero narito ang kapangyarihan sa lahat nito, bawat isa sa mga gawin na ito ay maaring baguhin, dahan-dahan, may paingat at may malas. Hindi mo kailangang baliktarin ang buong buhay mo magsimulang muli. Kailangan mo lang maging mulat sa kung paano naapektuhan ng iyong mga pang-araw-araw na desisyon ng iyong prostate. Nakita ko na ang mga lalaki sa kanilang sisits at kahit sa utes na bumubuti ang kanilang mga sintomas, bumababa ang bilang ng paghihi sa gabi, bumabalik ang lakas, nagaws at mas nagiging komportable sa sarili nilang katawan sa simpleng pagbabago lang ng mga ugaling ito. Kaya kung nakakaramdam kang pagkabigo, di komportableng pakiramdam o kahit konting takot tungkol sa nangyayari sa ibaba, huminga ka ng malalim. Hindi ka nag-iisa at hindi ka walang kapangyarihan. Hindi kailangang ikaw ay pagarian ng iyong prostate. Maaari mo itong alagaan, gaya ng tahimik nitong pagtatangkang kaalagaan ka. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ito sa isang kaibigan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang pababago ay nanggagaling sa pinakamaliit na piraso ng kaalaman. Maraming salamat sa panonood at tandaan mo ang iyong kalusugan ay hindi nakaraan na sa iyong mga kamay ito at ang pinakamaganda ay paparating pa lang.